and originality 25%, use of recycled or natural materials 20%, stage presence and confidence 15%, overall pink tack 10% with a total of 100%. Let's kick off with our first activity, ang bonggang creative costume fashion show. Watch as our students strut the runway in eco-friendly, food-inspired fashion. Dos, tres, cuatro. Hi. Dos, tres, cuatro. Hello po, hindi na itkira. Hindi dati. Hello po tayo dalat para malakas na puta. Hello. Good evening, everyone. Standing before you is not just a costume, Filipino culture, tradition, and creativity, crafted with love, meaning, and identity. The upper part of the costume symbolizes the richness of our agricultural heritage, made from simple yet meaningful materials like rice, mung beans, and black beans. The design represents the hard work, the dedication of Filipino farmers. Each section is framed in swimming orange streaming symbolize the golden sweat and sacrifice behind every grain of rice. The yellow beans
On the neckline represent the sun, bringing light, hope, and growth to our land. The second part of the costume highlights the boundary of the seas. Real seashells and spiral shells outlined with the silver glittering and carefully arranged on a green background to reflect the natural beauty of our marine resources. The green base symbolizes our connection to nature, the sea that nourish the sustained coastal communities across the country. Once again, ladies and gentlemen, Athena Beatriz Mortiz. Isang malusog at masustansyang araw sa ating lahat. Ako po si Athena Mortiz ng Grade 1 St. Rita. Sagipin natin ang ating kalusugan. Palakasin natin ang isip at katawan. Kumain ng masustansyang pagkain. Makatutulong sa pagsupok ng sakit. Prutas, gulay, isda, karne, tubig at gatas. Ating kainin katawan. Katawan natin ay pagyayamanin. Malusog na isipan at pangangatawan. Kailanman hindi mananakaw. Sagipin natin ang ating kalusugan. Good morning. Sa pagdiriwang ng buwan, gamit ang dahon ng saging, dahon ng mangga, sile, munggo, ayan ng kalikasan, at ng sipag ng mga magsasaka. Ang baston ay gawa sa katawan ng malunggay na sumisimbolo sa bawat buhay at sa kalusugan. Sa bawat korbadang dahon ng saging, makikita ang masining na paggalang sa likas ng yaman. Ang katawan ng kasuotan ay pinalamutian ng mga butil ng mais, munggo at ng red beans. Bumubuo ng disenyo ng araw ng sagisag, bagong umaga, pag-asa at wastong nutrisyon. Ang kasuotang ito ay hindi lamang sining, kundi mensahe na sa pagkain ng masustansya at lokal na ani, tayo ay magiging malusog at matalino at mas makalikasan. Bigyan natin ng masigapong palakpakan si Jazel S. Plana. Everyone, my name is Jocelyn Orisana, representing the Grade 2 St. Clair. Ang dahon ng saging, okay, dahon ng mais, sile, munggo, mais at red beans. Ang costume ay sumisimbolo ng biyaya ng kalikasan. Mula suot tulad ng kangkong, sitaw at mga butil ng gaya ng mais at munggo. Ang kasuotan ay sumisimbolo sa wastong nutrisyon, kalusugan at pagiging malikhain ng batang Pilipino. Suportahan po natin ang pagkaing masustansyang gulay para Lakas na katawan ay panatilihin. Pagkain ng masustansya ang kainin. What's up, mga Isayas? Ako po si Christopher Jules Emma Boy mula sa Grade 2 St. Clair. Magandang araw po. Siya po si Bianca, ang bahay kubo. Ang simpleng bahay na may gulay at prutas sa bakuran. May talong, kamatis, kalabasa at saging, papaya at marami pang iba. Masustansya ang mga araw-araw. Kahit simple lang ang mga gulay, may gawa sa eco bag, karton, colored paper, lumang damit, lumang laruan, lumang palamuti sa bahay at hinabing dayami para naman sa kanyang sombrero. Muli, siya po si Bianca Soriel Santos from Grade 3 St. Catherine. Magandang araw po. Ako po si Bianca. Ang siglang kong bahay na may prutas at gulay. Masustansya mga ito, kaya kainin natin araw-araw para maging malusog. Happy nutrition lahat. Marami po. Mukha man akong malaking puting bulaklak, isa talaga siya ang masustansyang gulay. Mayroon akong vitamin C para maging malakas ang katawan at fiber para masaya at malusog ang tiyan. Hindi man ako makulay tulad ng ibang gulay, masarap pa rin siya. Kaya huwag kalimutang kainin ng cauliflower para malakas, malusog at handang-handa araw-araw. Ang kanyang costume may gawa sa eco bag, plastic at papel. At simple man ito pero makakalikasan. My name is Cara Angela Manaksa Basilia. I am a cauliflower from Grade 3 St. Catherine of Siena. 2, 3, 4.
malakas ang katawan. Masarap ako sa sopas, pansit at minsan ginagawang juice. Kainin ako araw-araw para ang katawan ay gawa sa eco bag, karton at paper bag. Ako po si Zion Nathan David A. Carante, St. Catherine of Siena, grade 3. Her costume tells the story of a young girl who honors the hardworking farmers and fisher into a symbol of healthy living and hope for a nourished, sustainable future. It showcases the vital role of farmers and fisher folk in ensuring food on every field. It emphasizes the importance of valuing local harvests and seafood as part of a healthy, balanced diet made from recycled materials such as old cartons, plastic straws, shells, beans, and vegetable scraps. The outfit promotes creativity, sustainability, and nutrition awareness. It reminds us that caring for our health also means caring for our environment. By wearing this, she sends a message. When we support our food heroes, reduce waste, and eat. Good morning, everyone. I am Nami de las Alas representing Grade 3 St. Bridget. Kumain ng gulay para hindi tumamlay. Tres, cuatro. And finally, to complete our strong lineup, our second representative from Grade 3 St. Bridget. Her costume highlights the human right to food and nutrition security and the importance of giving it top priority in national development. It emphasizes how crucial it is that all Filipinos have access to wholesome, reasonably priced, and secure food. It also represents how healthy cycling can be achieved by focusing on eating a well-balanced diet of fresh, whole foods and reducing food waste through composting or creatively using food scraps. Furthermore, a healthy environment promotes a healthier lifestyle, which is Hello, good morning, everyone. This girl standing in front of you is Maria Azri Davindi Esquadro from Grade 3 St. Bridget under the supervision of Miss Silalyn T. Hapita. As we celebrate Nutrition Month today with a theme of food and nutrition security maging priority sa patapakain kabataan natin. It emphasizes that access to adequate and nutritious food is a fundamental human right. Before I end, I want to leave with this quote. Your diet is a bank account. Good food choices are good investments. So stay healthy and eat healthy. Thank you. Mabuhay Lisean. Crafted from recycled materials that tell a story of innovation and eco-friendliness. Our outfit features a creative fusion of rubber mat poles that carefully shaped into eye-catching fruits and facials bring our costume to life, symbolizing growth, harmony, and sunshine. The perfect blend of colors to represent a healthier planet. Made from repurposed materials, our outfit highlights the connection between these wearable art pieces, showcases our commitment to reducing waste and promoting a healthier planet, one recycled material at a time. Kumain ng cucumber para mahanap mo na si Forever. Hello everyone! My name is Julia Rihanna Silabayo, representing Grade 4 St. Ignatius de Loyola.
Liceo de Cabuyao. Narito ang batang mandirigman na may pusong eco-warrior mula sa Grade 5, St. Benedict of Nursia, sa ilalim ng paggabay ni Ginoong Lea John Ulam. Walang iba kundi si Moises Lawrence Nicolas. Bitbit ang mensaheng food and nutrition security maging priority. Sapat na pagkain, karapatan natin. Sa pamamagitan ng isang malikhaing kasuotan, suot niya ang isang kasuotan na isinilang mula sa mga bagay na minsay nakalimutan. Ngayon ay muling binibigyang buhay ng kanyang malikhaing kamay na gawa sa recycled materials at hango sa masaganang ani ng ating lupain. Headdress mula sa karton na pinanamutian ng ginto mula sa lumang costume. May mga butil at binhi mula sa taniman. Ang kanyang kwintas ay gawa rin sa karton at sa mga butil at mais, sumisimbolo sa yaman ng bukid. Kalasag mula sa recycled bilao at munggo, sumasagisag sa pagprotekta sa ating karapatan sa sapat na pagkain. Espada, nutrisyon. Ayon kay Moises, ang tunay na lakas ay nanggagaling sa masustansya at sapat na pagkain. Pineapple crock bag mula sa lumang lalagyan ng prutas o kaeng, lumang lalagyan ng itlog at disenyo ng palay mula sa lumang tindahan ng kape. At ang mga dahon ay mula sa tunay na pinya na patunay ng creativity at kamalayang pangkalikasan. Ang bahag mula sa lumang disenyo ng kanilang tahanan at ang kapa ay mula sa katsa na may pinta ng ating magigiting na magsasaka. Sila ang tunay na bayani ng hapagkainan. Isa itong malalim na pagtanaw sa papel ng mga magsasaka bilang tunay na tagapagtanggol ng nutrisyon sa lipunan. Hindi sila sundalo na may armas, kundi armado ng araro, punla at pawis. Pero sa likod ng bawat plato ng masustansyang pagkain, sila ang tunay na nagtatanggol sa ating kalusugan. Ang tunay na tagapagtaguyod ng nutrition security ay hindi ang supermarket, kundi ang mga kamay na nagbubukal ng lupa at nag-aani ng ating mga pagkain. Ang mga magsasaka ay hindi lang bahagi ng komunidad, sila ay ang haligi ng kalusugan ng bawat tahanan. Mga kaibigan, sabay-sabay nating palakpakan ang batang mandirigmang tagapagtanggol ng kalikasan, sapat at masustansyang nutrisyon, Moises Lawrence Nicolas. Ako si Moises, pananggay, kalusugan, nutrisyon at lakas ang aking sandigan. Baluti ko'y at butil galing sa taniman. Sapat na nutrisyon, lahat tayo may karapatan. Ako'y kawal ng nutrisyon at kalikasan. Espada kong isa mula sa karagatan. Kaligtasan sa pagkain, isusulong na yaman. Kalusugan ng bayan, ating palagahan. Moises Lawrence Nicolas, Grade 5, St. Benedict of Nursia. Ah! Yet meaningful corn costume, an eco-conscious creation that weaves artistry with advocacy. Each kernel-shaped detail speaks of resourcefulness. This handcrafted ensemble breathes new life